Ang amoy ng basang luwad ay pabango sa pandama ni Leila Salcedo. Ito ang halimuyak ng kapayapaan ng paglikha ng isang mundong siya mismo ang humuhubog gamit ang sarili niyang mga kamay. Dito sa maliit niyang pottery studio, ang Salcedo Arts, bawat butil ng alikabok na sumasayaw sa sinag ng araw na tumatagos sa malaking bintana ay tila bahagi ng isang sagradong ritual. Nakaupo siya sa harap ng kanyang potter's wheel, ang mga paay marahang nagpapatakbo sa pedal habang ang kanyang mga kamay na may bahid ng kulay tsokolating putik ay maingat na ginagabayan ang isang walang hugis na tipak ng luwad. Sa ilalim ng kanyang mga daliri, unti-unti itong nagkakaroon ng anyo isang plorera, balingkinitan, ang leeg bilugan ng katawan, isang wedding commission, 2 plorerang magkapares simbolo ng 2 taong magiging isa. Napangiti siya. May kakaibang saya sa paglikha ng mga bagay na magiging bahagi ng pinakamasayang araw ng ibang tao. Sana lahat ganito kasimple na isip niya habang kinikinis ang ibabaw ng plorera. Parang luwad. Kapag nagkamali ka, pwede mong masahin ulit at umpisahan mula sa simula. Isang malamig na anino ang biglang tumakip sa liwanag mula sa bintana. Napaangat ng tingin si Leila, kumunot ang noo. Isang matangkad na lalaki ang nakatayo sa may pintuan ng kanyang studio. Nakasuot ito ng isang perpektong pagkakatahi na itim na suit, ang sapatos na katad ay kumikinang at tila maling-mali sa maalikabok na sahig ng kanyang mundo. Ang buong tindig nito ay nagpapakita ng kapangyarihan at lamig na tila kayang palamigin ng init na nagmumula sa kilin sa sulok. Conrad Valderrama, ang CEO ng Valderrama Properties, ang lalaking mamahalin sana niya kung hindi lang ito ang nobyo, ang mapapangasawa ng kanyang ate Juvia. Agad na tumayo si Leila, pinunasan ng mga kamay sa kanyang apron. Conrad, anong ginagawa mo rito? May problema ba? Hindi ito sumagot. Sa halip ang mga mata nitong kasing talim ng bubog ay matiim na tumingin sa kanya bago ito iginala sa buong studio. Humakbang ito papasok, ang bawat yabag ay tila sinusukat ang bawat pulgada ng kanyang santuwaryo. Tumigil ito sa isang estante kung saan nakahilera ang kanyang mga natapos na obra. Kinuha nito ang isang maliit na tasa. Sinuriri ito na parang isang kritiko sa sining bago ito ibinalik nang walang anumang reaksyon. Ang kilos na yon ay nagpadala ng kaba sa dibdib ni Leila. May kailangan ka ba? Si Ate Juvia ba ang hinahanap mo? Wala siya dito. Alam ko. Sagot ni Conrad, ang boses ay kasing lamig ng hangin sa Disyembre. Sa wakas ay tumingin ito sa kanya at sa mga mata nito wala ang pamilyar na kislap na nakikita niya kapag kasama nito ang kanyang ate. Ang naroon ay isang madilim at mapanganib na kalaliman. Ikaw ang kailangan ko. Hinawakan nito ang plorerang kasalukuyan niyang ginagawa sa ibabaw ng gulong. Marahan nitong pinaglaruan ng basa at malambot na bibig nito, isang kilos na tila pag-aari at pagbabanta. Maganda para sa kasal, sayang at may mga kasal na hindi na matutuloy. Nanlamig ang buong katawan ni Leila. Anong ibig mong sabihin? Bumitaw ito sa plorera at humakbang palapit sa kanya, kaya't napaatras siya hanggang sa mapasandal sa pader. Huwag na tayong maglokohan, Leila. Alam ko na. Alam ang alin. Bulong niya kahit na ang puso niya'y kumakaripas na sa takot sa kung ano ang kahulugan ng mga salitang iyon. Isang mapaklang na ngiti ang sumilay sa labi ni Conrad. Alam ko kung bakit hindi niya sinasagot ang mga tawag ko nitong mga nakaraang araw. Alam ko kung bakit siya laging balisa. At alam ko na ang dinadala niya sa sinapupunan niya ay hindi sa akin. Bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Leila. Gumuho ang kanyang mundo. Paano-paano nalaman ni Conrad? Ang lihim na pilit nilang itinatago, ang kasalanang nagbabantang sumira sa kanilang pamilya ay nakalabas na. Conrad,
Magpapaliwanag kami. Hindi na kailangan putol nito. Tapos na ang oras ng paliwanag. Ngayong gabi, 8:00 sa bahay ninyo. Maging handa kayo. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad paalis. Bago ito tuluyang makalabas muli itong humarap. At Layla, dagdag nito ang boses ay naglalaman ng isang nakakakilabot na pangako. Sabihin mo sa ama mo, dalhin niya ang lahat ng resibo, ang resibo ng utang niya sa akin at ang resibo ng pagkakanulo ng anak niya. At tulad ng isang multo naglaho ito, iniwan si Layla na nanginginig sa takot na papaligiran ng mga piraso ng kanyang nawasak na kapayapaan. Ang mansyon ng mga Salcedo ay nababalot ng katahimikang mas mabigat pa sa pinakamakapal na kumot. 8:00 na ng gabi. Ang orasan sa dingding ay tila sumisigaw sa bawat pag-urong ng mga kamay nito. Nakaupo sa sala ang mag-asawang Don Ricardo at Senyora Isabel, ang kanilang mga muka ay kulubot sa pag-aalala. Si Juvia ay nakatayo sa tabi ng bintana maputla at nanginginig ang mga kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan na bahagya ng umuumbok. Si Layla na kararating lang ay nakatayo sa gitna nila ramdam ang bigat ng paparating na bagyo. Isang ugong ng mamahaling kotse ang bumasag sa katahimikan. Huminto ito sa tapat ng kanilang gate. Ilang sandali pa bumukas ang pinto at pumasok si Conrad Valderrama. Kung kanina sa studio ay malamig ito ngayon, ay para itong isang nagyayelong bundok. Ang bawat hakbang niya sa marmol na sahig ay umalingaw-ngaw. Hindi ito bumati. Dumiretso ito sa center table at may isang malakas na kalabog na ibinagsak ang isang makapal na itim na folder. Conrad, anak. Simula ni Don Ricardo, sinusubukang maging kalmado. Huwag mo akong tawaging anak. Sagot ni Conrad, hindi man lang ito tinitingnan. Binuksan nito ang folder. Ang mga laman noon ay mga dokumento, mga kasunduan sa pautang mga papeles ng kumpanya, mga numero na nagsasabing ang Salcedo Heirlooms, ang negosyong pinaghirapan ng kanilang mga ninuno, ay lubog na lubog sa utang kay Conrad. 2 beses, sabi ni Conrad, ang boses ay mababa at kontrolado. 2 beses kong sinagip ang kumpanyang ito mula sa pagkalugi. Ang tanging hiningi kong kapalit ay isang kasunduan, isang kasal. Ibinigay ko ang tiwala ko, ibinigay ko ang salapi ko. Ano ang isinukli ninyo sa akin? Walang makasagot. Juvia. Tawag niya sa pangalan ng ate ni Layla. Sa wakas ay tiningnan ito. Ang tingin niya ay puno ng labis na pagkasuklam. Hindi na nakayanan ni Juvia. Lumuhod ito sa sahig humahagulgol. Conrad, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Pakiusap. Nagkamali ako. Alam ko, patawarin mo ako. Inabot niya ang laylayan ng pantalon ni Conrad, ngunit marahas itong umiwas, na tila ba nandidiri. Huli na ang lahat para dyan. Sabi nito, ang tingin ay bumalik sa folder. Ang kahihiyan na idinulot mo sa pangalan ko, ang pagtataksil na ginawa mo, lahat yan ay may presyo. Conrad, pakiusap, maawa ka. Pagmamakaawa ni Senyora Isabel, umiiyak na rin. Biglang napahawak si Don Ricardo sa kanyang dibdib. Namutla ito at hirap na huminga. Ricardo, sigaw ng kanyang asawa. Dad, sabay na sigaw ng magkapatid. Ngunit si Conrad ay hindi natinag. Tiningnan niya ang naghihirap na matanda na walang bahid ng awa. Iyan ang nangyayari kapag ang pundasyon ng isang pamilya ay kasinungalingan, bumibigay. Natataranta ang lahat. Si Layla ay napaluhod sa tabi ng kanyang ama, habang si Juvia ay nanigas sa kanyang kinatatayuan, ang mukha ay basang-basa ng luha. Sa gitna ng kaguluhan muling nagsalita si Conrad, ang boses ay malinaw at matigas na ngingibabaw sa lahat. Pero dahil hindi ako singsama ninyo, bibigyan ko kayo ng isang paraan para mabayaran ang lahat. Din lahat ng mata ay napunta sa kanya. Mababawi ng kahihiyan ang kahihiyan. Isang kasal pa rin ang magaganap para protektahan ang pangalan ng Valderrama at Salcedo.
Tumingin ito hindi kay Juvia na nakaluhod kundi direkta kay Layla. Ang mga mata nito ay nang-aangkin walang awa at pinal. Ang kumpanya ng ama mo ay maliligtas, deklara nito. Kapalit nito ang bunsong anak niya, ang magpapakasal sa akin. Naging isang malaking bulungan ang mansyon ng mga Salcedo sa mga sumunod na araw. Ang mga katulong ay naglalakad, nang walang imik ang mga hardinero ay yumuyuko kapag may dumadaan, at ang hangin mismo ay tila naglalaman ng bigat ng isang hindi sinasadyang libing. Ang lahat ng paghahanda para sa engrandeng kasal ni Juvia at Conrad ay nagpatuloy, ngunit may isang malaking pagbabago ang pangalan sa mga imbitasyon. Natagpuan ni Layla ang kanyang sarili sa silid ng kanyang ate. Ang silid ay puno ng mga multo ng isang masayang hinaharap na hindi na mangyayari. Mga kahon ng mamahaling lace, mga sample ng bulaklak, isang wedding planner na nakabukas sa pahina ng seating arrangement. At sa gitna ng lahat si Juvia, nakaupo sa gilid ng kama, ang mga mata ay namumugto, ang muka ay isang maskara ng pagsisisi. Hindi ko akalaing hahantong sa ganito. Basag na bulong ni Juvia. Humarap si Layla, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na ilang araw na niyang kinikimkim. Talaga? Hindi mo inakala? Ate, noong ginagawa mo ang kalokohan mo, ano ang akala mong mangyayari? Na itatago lang natin ang lahat at magpapatuloy na parang walang nangyari. Layla, hindi ko sinasadya. Huwag mong sabihin yan. Sigaw ni Layla, ang boses ay nanginginig sa pinaghalong sakit at galit. Huwag mong sabihing hindi mo sinasadya, pinili mo yon. At ngayon, ako ang magbabayad sa pinili mo. Ako. Tumayo si Juvia at lumapit sa kanya, sinusubukang hawakan ang kanyang braso, ngunit malakas itong iwinaksi ni Layla. Ginawa mo akong pambayad utang, Juvia. Patuloy ni Layla, ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ang buhay ko, ang pangarap ko na magmahal at mahalin kinuha mo at ginawa mong panapal sa butas na ikaw mismo ang gumawa. Ipinain mo ako sa isang lalaking ang tanging nakikita sa akin ay ang kasalanan mo. Hagulugol na napaluhod si Juvia. Patawarin mo ako. Layla, kapatid kita. Pakiusap para kay Papa, para sa pamilya. Ang pagbanggit sa kanilang ama ay parang isang punyal na bumaon sa puso ni Layla. Ang imahe ng kanyang ama na namumumutla at hirap huminga noong gabing iyon ay malinaw na bumalik sa kanyang isipan. Ito ang baraha na alam niyang hindi niya kayang talunin. Napapikit siya ng mariin. Ang galit sa kanyang dibdib ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at mabigat na pagtanggap. Tapos na ang laban. Bago pa man ito magsimula, talo na siya. Tumayo ka. Utos niya, ang boses ay walang emosyon. Ayusin mo ang sarili mo. Dahil bukas, manonood ka habang kinukuha ng kapatid mo ang buhay na dapat ay sayo. Ang araw ng kasal ay dumating na may kalangitang kulay abo na tila nakikidalamhati sa kapalaran ni Layla. Ang simbahan ay engrande pinalamutian ng libu-libong puting rosas na tila walang amoy. Ang organ ay tumutugtog ng isang malungkot na himig na mas bagay sa isang prosesyon kaysa sa isang selebrasyon. Suot niya ang isang napakagandang wedding gown na gawa sa Italian silk at French lace, isang gown na isinukat at pinili para kay Juvia. Habang naglalakad siya sa aisle, nakakapit sa braso ng kanyang ama, napilit ng ngumingiti, ramdam niya ang titig ng daan-daang bisita, mga titig ng pagtataka, ng awa ng mapanuring bulungan. Siya ang sentro ng atensyon, ngunit pakiramdam niya ay isa siyang multo, isang pamalit. Sa dulo ng aisle, naghihintay si Conrad, isang Diyos sa kanyang itim na tuxedo, ngunit ang mga mata nito ay hindi nakatuon sa kanya. Ang mga ito ay nakapako sa unang hanay ng mga upuan, kung saan nakaupo si Juvia, ang mukha ay nakatago sa likod ng isang manipis na belo. Ang mga balikat ay nanginginig sa bawat pigil na hikbi.
Nang makarating siya sa altar, walang salitang namutawi kay Conrad. Kinuha lang nito ang kanyang kamay. Ang pagkakahawak ay matatag, ngunit walang init na parang isang transactions sa negosyo. Ang seremonya ay isang mabilis at malabong pagkakasunod-sunod ng mga salita na hindi niya maintindihan. Nang tanungin sila ng pari kung tinatanggap nila ang isa't isa, isang mahabang katahimikan ang namagitan. Tumingin si Leila kay Conrad, umaasa nagbabaka sakali na makakita ng kahit katiting na emosyon, ngunit ang nakita niya ay isang mukhang gawa sa bato. "I do," sabi ni Conrad, ang boses ay malinaw at matigas. Habang ang mga mata ay nakatuon pa rin sa direksyon ni Juvia, nang si Leila na ang tanungin ng hangin ay tila naipon sa kanyang lalamunan. Ito na, ang huling hakbang, patungo sa kanyang selda. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Para kay Papa, para sa pamilya. "I do." Bulong niya, ang tunog ay mahina, parang isang hininga ng pagsuko. "You may now kiss the bride." Humarap si Conrad sa kanya. Sa unang pagkakataon, tiningnan siya nito ng diretso sa mata. Ngunit ang nakita niya ay hindi pagmamahal ng isang asawa. Ito ay ang malamig na tingin ng isang maniningil. Mabilis at walang damdamin idinampi nito ang kanyang mga labi sa kanya, isang halik na kasing lamig ng yelo. Tapos na. Opisyal na siyang si Leila Salcedo Valderrama. Isang pangalan na kasing bigat ng tanikala. Ang biyahe papunta sa mansyon ng Valderrama ay binalot ng nakabibinging katahimikan. Walang nagsalita. Si Conrad ay nakatingin sa labas ng bintana, habang si Leila naman ay nakatitig lang sa kanyang mga kamay na nasa kanyang kandungan, kung saan nakasuot ang isang singsing na diamante na parang posas. Pagdating nila, isang hanay ng mga unipormadong katulong ang sumalubong sa kanila. "Welcome home, Mr. and Mrs. Valderrama." Bati nila sa isang sabay-sabay na koro. Ngunit ang kanilang mga ngiti ay hindi umabot sa kanilang mga mata. Dinala sila sa master's bedroom, isang silid na napakalaki at napakagara na may isang king-size bed sa gitna na tila kayang lunurin ng isang tao sa kalungkutan. Pumasok si Leila, ang kanyang gown ay sumasayad sa mamahaling carpet. May isang maliit hangal na bahagi sa kanya na umasa. Baka ngayong kami na lang magiging iba na siya. Pumasok si Conrad sa likuran niya at isinara ang pinto. Hinubad nito ang kanyang coat at inihagis sa isang silya. Niluwagan nito ang kanyang kurbata, isang kilos, na tila nagpapahiwatig ng pagtatapos ng isang mahabang araw ng pagpapanggap. Huminga ng malalim si Leila. "Conrad." Hindi siya pinatapos. May kinuha itong isang folder mula sa isang briefcase sa sulok at walang seremonyang inihagis sa ibabaw ng kama. "Basahin mo." Utos nito. Napakunot noo si Leila. Lumapit siya at kinuha ang folder. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang dokumento formal at legal. Marriage contract and terms of agreement. Nagsimula siyang magbasa. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa bawat talata. 1. The marriage is a business arrangement to preserve the public image of both the Valderrama and Salcedo families. 2. Leila Salcedo Valderrama will perform all public duties as a wife, but will hold no claim to the personal or private life of Conrad Valderrama. 3. There will be no emotional or physical intimacy expected or required between both parties. 4. This contract will remain in effect until Conrad Valderrama deems the debt of the Salcedo family, both financial and moral, has been fully paid. Bawat salita ay isang sampal, bawat pangungusap ay isang patalim na lalong humihiwa sa kanyang dignidad. "Ito ang totoong kasunduan natin, Leila." Sabi ni Conrad, ang boses ay walang anumang awa. Ang seremonya kanina iyon ay para sa publiko. Itinuro nito ang kontrata sa kanyang kamay. Ito ay para sa ating dalawa. Tumingala siya, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Bakit
Bakit kailangang ganito? Dahil kailangan mong maintindihan ang lugar mo. Sagot nito, "You are Mrs. Valderrama in name only. Isang anino, isang pamalit, walang karapatan, walang pakialam, walang damdamin. Naiintindihan mo ba?" Hindi na niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Tumango na lamang siya, hindi na makapagsalita. Nasiyahan si Conrad sa kanyang pagsang-ayon. Tumalikod ito, kinuha ang coat at naglakad patungo sa isang pinto sa kabilang dulo ng silid na hindi napansin ni Leila kanina. "Saan ka pupunta?" tanong niya, ang boses ay halos pabulong. Huminto ito at lumingon, ng isang kilay ay bahagyang nakaangat. "May sarili akong silid. Akala mo ba maghahati tayo sa iisang kama?" Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa labi nito. "Magandang gabi, Mrs. Valderrama." Binuksan nito ang pinto, pumasok at isinara ito nang may marahang pag-click. Ang tunog na yon ay ang huling pako sa kanyang kabaong. Naiwan si Leila, nakatayo sa gitna ng malawak at malamig na silid. Suot pa rin ang kanyang perpektong wedding gown. Nanginginig niyang niyakap ang sarili. Ang papel ng kontrata ay lukot na sa kanyang kamay. "Ito ang simula," bulong niya sa hungkag na silid. "Ang simula ng aking impyerno." Ang unang umaga ni Leila bilang Mrs. Valderrama ay sinimulan niya sa isang kama na napakalaki at napakalamig. Mag-isa siyang nagising sa sinag ng araw na tumatagos sa mga seda na kurtina. Sa tabi niya ang espasyo kung saan dapat sana ay natutulog ang kanyang asawa ay malinis at hindi nagalaw. Ito ay isang malinaw at masakit na paalala ng kontratang kanyang pinirmahan, isang kasal na sa pangalan lamang. Matapos maligo at magbihis ng isang simpleng puting bestida, nagpasya siyang bumaba para mag-almusal. Habang naglalakad siya sa malawak na pasilyo ng mansyon, pakiramdam niya ay isa siyang estranghero sa sarili niyang bahay. Ang bawat painting sa dingding, bawat antigong florera sa mga mesa, ay tila mga matang nakatingin sa kanya, nagtatanong kung karapat-dapat ba siya sa lugar na yon. Nakarating siya sa dulo ng grand staircase. Sa ibaba sa paanan nito, isang babae ang nakatayo, nakatalikod sa kanya. Ang babae ay nasa mga huling bahagi ng kanyang 50s, ngunit ang tindig ay tuwid at marangal. Nakasuot ito ng isang eleganteng navy blue dress. Ang buhok ay perpektong nakaayos sa isang bun. "Magandang umaga po." Bati ni Leila, ang boses ay bahagyang nanginginig. Dahan-dahang humarap ang babae. Ang mukha nito ay matalas, ang mga mata ay kasing kulay ng abo at kasing talim ng tingin ni Conrad. Ngunit kung may lamig sa mga mata ni Conrad, ang sa babaeng ito ay may apoy, isang apoy ng paghuhusga at pagmamataas. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, isang mabagal at mapanuring pag-inspeksyon na nagparamdam kay Leila na siya ay isang kulisap sa ilalim ng mikroskopyo. "So ikaw na pala ang bagong Mrs. Valderrama?" sabi ng babae, ang boses ay matinis at puno ng paghamak. "Ako si Elara Valderrama, tiyahin ni Conrad at reyna ng pamamahay na ito." Bawat salita ay isang pagdedeklara ng kapangyarihan. Si Leila ay parang isang dayuhang sundalo na pumasok sa teritoryo ng isang reyna. "Ikinagagalak ko po kayong makilala, Doña Elara." Magalang na sagot ni Leila, bahagyang yumuko. Isang matinis na tawa ang kumawala kay Doña Elara. "Huwag kang masyadong maging formal, Hija. Masyado pang maaga para sa mga pagkukunwari. Alam nating lahat kung bakit ka nandito." Humakbang ito palapit, ang amoy ng mamahaling pabango ay sumasalubong sa hangin. Isang Salcedo, akalain mo nga naman. Ang pamilyang minsan ay tinitingala sa larangan ng sining at tradisyon, ngayon nagbebenta ng anak para lamang makabayad ng utang. Nakakaawa. Ang bawat salita ay tumusok sa puso ni Leila, ngunit pinilit niyang huwag magpakita ng anumang emosyon. Tinuruan siya ng kanyang ina
na laging maging magalang sa mga nakatatanda anuman ang sitwasyon. Tara na, naghihintay na ang almusal. Sabi ni Doña Elara na tila nagsasawa na sa kanilang pag-uusap. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad patungo sa dining hall. Inaasahan na susunod si Leila na parang isang alipin. Ang dining hall ay isa pang patunay ng yaman ng mga Valderrama. Isang napakahabang mesa na gawa sa mahogany na kayang mag-upo ng 20 tao. Ngunit sa umagang iyon, 3 lamang ang nakaupo, si Doña Elara sa isang dulo, si Conrad sa kabilang dulo na abala sa pagbabasa ng business newspaper, at si Leila sa gitna nag-iisa at nahihiya. Ang tanging maririnig ay ang kalansing ng mga kubyertos sa mga plato. Walang nag-uusap. Si Conrad ay hindi man lang tumitingin sa kanya. Si Doña Elara naman ay panakanakang sumusulyap sa kanya. Ang mukha ay may bahid ng pagkadismaya. Conrad, basag ni Doña Elara sa katahimikan, hindi mo man lang ba ipapakilala ng maayos ang asawa mo? Ang paraan ng pagbigkas niya sa salitang asawa ay puno ng panunuya. Ibinaba ni Conrad ang kanyang dyaryo. Tumingin ito kay Leila, ang mga mata ay blanko. Tita si Leila. Leila si Tita Elara. Iyon lang, at bumalik na ito sa pagbabasa. Napakaswerte mo, Hija, sabi ni Doña Elara binalingan si Leila. Pero tandaan mo, ang swerte ay madaling mawala, lalo na kung hindi mo alam kung paano pangalagaan ang pangalan na daladala mo ngayon. Ang pangalang Valderrama ay hindi basta-basta. Ito ay may bigat, may reputasyon, at hindi namin hahayaan na madungisan ito ng kahit na sinong baguhan. Hindi na nakakain si Leila. Ang pagkain sa kanyang plato ay tila naging abo sa kanyang panlasa. Ang gabi ay mas naging malala. May isang formal na hapunan na inorganisa si Doña Elara para sa mga malalapit na kaibigan ng pamilya. Isang welcome party para sa bagong nobya. Ngunit alam ni Leila na hindi ito isang party. Isa itong pagsubok, isang pampublikong paglilitis. Suot ang isang eleganteng itim na gown na pinili ni Elara. Para sa kanya nakatayo si Leila sa tabi ni Conrad, pinipilit ngumiti sa mga bisitang bumabati sa kanila. Ang bawat ngiti ay parang isang pilat. Siya ba yung kapatid? Bulong ng isang babae sa kausap nito, sapat na malakas para marinig ni Leila. Kawawa naman si Conrad. Napilitan lang siguro. Tingnan mo nga, hindi man lang magkalapit. Parang hindi mag-asawa. Narinig din ni Conrad ang mga bulungan, ngunit wala itong ginawa. Sa halip mas humigpit ang pagkakahawak nito sa siko ni Leila, isang babala, na manatili siyang kalmado at umarte ng tama. Sa gitna ng hapunan habang nagkukwentuhan ng lahat, tumayo si Doña Elara, hawak ang isang kopita ng red wine. Isang tagay. Simula niya nakukuha ang atensyon ng lahat. Para sa bagong miyembro ng ating pamilya, si Leila. Tumingin ito kay Leila, ang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Sana'y matutunan mo ang mga tradisyon ng mga Valderrama. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang integridad at kadalisayan. Pagkasabi niyon, tila aksidenteng natabig ni Doña Elara ang kanyang kopita. Ang pulang alak ay tumapon, bumuhos lahat sa puting-puti at malinis na tablecloth. Sa harap ni Leila, kumakalat na parang dugo. Huminto ang paghinga ng lahat. Oh my! Bulalas ni Doña Elara, ang kamay ay nasa bibig na may pagkukunwaring gulat. Pasensya na, Hija. Ang dumi tuloy. Ang hirap pa namang tanggalin ng mantsa, hindi ba? Minsan kahit anong gawin mong paglilinis, naiiwan pa rin ang bakas. Ang mensahe ay malinaw. Ang mantsa ay hindi lang ang alak. Ito ang kahihiyan ng pamilya Salcedo. Ito ang pagtataksil ni Juvia. Ito si Leila mismo. Naramdaman ni Leila ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang lahat ng mata ay nasa kanya, naghihintay ng kanyang reaksyon.
Inaasahan nilang lahat na siya ay iiyak, tatakbo, o magagalit. Ngunit huminga siya ng malalim. Kumuha siya ng isang malinis na table napkin. Sa halip na punasan ang natapong alak, marahan niyang pinunasan ang kanyang sariling mga labi. Tumingala siya at tiningnan ng diretso si Doña Elara, isang maliit at magalang na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ayos lang po, Doña Elara. Aksidente lang po yon, sabi niya, ang boses ay kalmado at matatag. At tama po kayo, may mga mantsa na mahirap tanggalin. Pero ang tablecloth po napapalitan. Ang mahalaga ay manatiling malinis at matibay ang mesa sa ilalim nito. Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa silid. Nagulat ang lahat sa kanyang sagot. Maging si Doña Elara ay natigilan. Sa kabilang dulo ng mesa sa unang pagkakataon, ng gabing iyon nakita ni Leila na ibinaba ni Conrad ang kanyang kupita at tumingin sa kanya. Walang-walang ngiti, walang pagsang-ayon. Ngunit sa isang iglap sa kailaliman ng mga mata nito, may nakita siyang isang bagay na hindi pa niya nakikita dati. Isang kislap ng hindi inaasahang interes. Alam ni Leila na hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, nagsisimula pa lang. Ngunit sa gabing iyon, sa teritoryo ng Reyna, natuklasan niya na mayroon din siyang sariling sandata, ang kanyang dignidad, at hindi niya hahayaang kunin ito ni numan sa kanya. Lumipas ang mga linggo na parang mga araw na walang araw. Ang bawat umaga ni Leila ay nagsisimula sa katahimikan at nagtatapos sa parehong katahimikan. Si Conrad ay umaalis bago pa siya magising at umuuwi kapag tulog na siya. Ang kanilang mga interaksyon ay limitado sa mga formal na hapunan kapag kasama si Doña Elara, kung saan sila ay umaarte na parang dalawang estranghero na nagkakataong magkasama sa iisang mesa. Ang mansyon ng Valderrama, sa kabila ng karangyaan nito, ay naging isang ginintuang hawla. Isang umaga, hindi na niya nakayanan. Ang amoy ng mamahaling floor wax at air freshener ay tila sumasakal sa kanya. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niya ng luwad. Kailangan niya ang kanyang sarili. Aalis ako. Paalam niya kay Doña Elara na nagbabasa ng magazine sa sala. Tinaasan siya nito ng kilay. At saan ka naman pupunta, Aber? Sa studio ko po. Sagot ni Leila, ang boses ay matatag. May mga kailangan lang akong tapusin. Studio, ulit ni Doña Elara, na para bang isang maruming salita ang narinig. Isa ka ng Valderrama, hindi mo na kailangang magtrabaho. Ang mga kamay mo ay dapat para sa paghawak ng mga alahas, hindi ng putik. Ang paggawa po ng paso ay hindi lang trabaho para sa akin. Buhay ko po yon, mariing sabi ni Leila. At may pangalan pa rin po akong Salcedo bago ang Valderrama. Hindi na naghintay ng sagot si Leila. Tumalikod na siya at naglakad paalis, iniwan ang tiyahin ni Conrad na natigilan sa kanyang biglaang katapangan. Ang pagbabalik sa Salcedo Arts ay parang pag-uwi. Ang pamilyar na amoy ng luwad at pintura ay sumalubong sa kanya na parang isang mainit na yakap. Dito, malaya siya. Dito siya ang may kontrol. Umupo siya sa kanyang potter's wheel at nagsimulang magmasa ng luwad, ibinubuhos ang lahat ng kanyang sama ng loob, kalungkutan at pagkabigo sa bawat pagdiin ng kanyang mga kamay. Kung ganyan kalakas ang pagmasa mo, baka bato na ang kalabasan niyan, hindi ba nga? Isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang konsentrasyon. Napaangat siya ng tingin at nakita ang isang nakangiting muka sa may pintuan. Matangkad balingkinita ng katawan, suot ang isang simpleng t-shirt at maong. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo at ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan. Marco, bulalas ni Leila, isang tunay at masayang nangiti ang sa wakas ay sumilay sa kanyang mga labi. Si Marco Reyes, ang kanyang matalik na kaibigan mula pagkabata, isang mahusay na arkitekto na katulad niyang may pagmamahal sa sining,
Anong ginagawa mo dito? Akala ko nasa Cebu ka para sa isang proyekto. Tanong niya tumatayo para salubungin ito. Tapos na. At narinig ko ang balita. Sabi ni Marco ang nangiti ay bahagyang nawala. Lumapit ito at niyakap siya ng mahigpit. Kumusta ka na? Ang totoo. Sa yakap na yon sa init at pag-aalala na naramdaman niya mula sa isang kaibigan, bumigay ang pader na pilit niyang itinatayo. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga labi. Okay lang ako. Sabi niya, kahit na ang boses niya ay nagsasabi ng kabaligtaran. Bumitaw si Marco at tiningnan siya sa mata. Layla, kilala kita. Huwag sa akin. Umupo sila sa isang maliit na bangko sa labas ng studio sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Doon sa ilalim ng mga anino ng mga dahon, ikinuwento ni Layla ang lahat, ang pagtataksil ni Juvia, ang banta ni Conrad, ang kasal na walang pag-ibig, ang malamig na pakikitungo sa mansyon. Hindi niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha habang nagkukwento. Si Marco ay tahimik lang na nakinig, ang kanyang kamay ay marahang nakahawak sa balikat ni Layla, nagbibigay ng suporta. Hindi ito nagsalita ng masama tungkol kay Juvia o kay Conrad. Nakinig lang ito. At para kay Layla, iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Hindi mo to deserve, Layla. Sabi ni Marco nang matapos siya. You deserve to be happy. You deserve to be loved. Siguro hindi para sa akin ang pag-ibig. Mapait na sagot ni Layla, pinupunasan ang kanyang mga luha. Huwag mong sabihin yan. Sabi ni Marco, ang boses ay seryoso. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Kung hindi niya kayang ibigay sa iyo ang pagmamahal na nararapat sa iyo, maraming iba dyan ang handang. Natigilan ito na tila may nasabing hindi dapat. Tumawa sila pareho, isang tawa na nagpagaan sa mabigat na kapaligiran. Salamat, Marco. Salamat talaga. Sabi ni Layla, ang puso ay bahagyang gumaan. Sa kabilang banda ng kalsada, sa loob ng isang itim at makintab na sasakyan, isang pares ng mga mata ang matamang nanonood. Si Conrad ay papunta sana sa isang meeting nang maalala niyang dumaan ang sasakyan niya malapit sa lumang distrito kung nasaan ang studio ni Layla. Isang biglaang impulso ang nagtulak sa kanya na tingnan kung ano ang ginagawa nito. Hindi niya alam kung bakit. Siguro dahil sa katapangan nitong sinagot si Doña Elara kaninang umaga. Siguro dahil sa kuryosidad. Ngunit ang nakita niya ay hindi niya inaasahan. Ang kanyang asawa, si Layla, na nakikipagtawanan sa isang lalaki. Ang lalaking iyon ay nakahawak sa kamay ng kanyang asawa. At ang nangiti sa mukha ni Layla, ang nangiti na hindi pa niya kailanman nakita sa mansyon, ay tila 1,000 karayom na tumusok sa kanyang dibdib. Isang hindi maipaliwanag na init ang kumalat sa kanyang buong katawan. Galit po sa sibidad, selos, hindi niya alam. Ang alam lang niya, ayaw niya ang nakikita niya. Hindi na niya tinuloy ang kanyang meeting. Umikot siya at bumalik sa opisina, ngunit ang imahe ni Layla at ng lalaking yon ay nakatatak na sa kanyang isipan. Hindi siya makapag-concentrate. Ang bawat dokumento sa kanyang mesa ay tila may mukha ni Layla na nakangiti sa ibang lalaki. Gabi na nang umuwi si Conrad. Ang mansyon ay tahimik. Dumiretso siya sa master's bedroom, inaasahan na tulog na si Layla. Ngunit nagkamali siya. Nadatnan niya si Layla na nakatayo sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas. Nakasuot ito ng isang simpleng nightgown, ang buhok ay nakalugay. Sa liwanag ng buwan, may isang ethereal na ganda ito na ngayon lang niya napansin. Narinig ni Layla ang pagbukas ng pinto. Humarap ito, bahagyang nagulat. Conrad, ang aga mo yata. Hindi sumagot si Conrad. Naglakad ito papasok, hinubad ang kanyang coat at ibinagsak sa sahig 1 kilos na pununaw ng iritasyon. Saan ka galing? Tanong nito, ang boses ay mababa at may diin. Sa studio ko, sinabi ko naman kay Tita Elara kanina. Kalmadong sagot ni Layla kahit na nagsisimula na siyang kabahan.
sa tensyon sa silid. At anong ginawa mo doon buong araw? Nagtrabaho, gumawa ng mga paso. Ano pa ba? Talaga? Humakbang palapit si Conrad. Ang anino nito ay tila lumalamon sa liwanag. Sino ang kasama mo? Dito na natigilan si Layla. Anong ibig mong sabihin? Sino ang lalaking kasama mo? Ulit ni Conrad ang boses ay mas matigas na ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Layla sa pagtataka. Paano niya nalaman? Sinusundan ba siya nito? Si Marco, kaibigan ko siya. Kaibigan. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Conrad. Lumapit pa ito. Hanggang sa halos 1 pulgada na lang ang pagitan nila. Ang mga kaibigan ba ay kailangang maghawak kamay at magyakapan? Napaatras si Layla, napasandal sa malamig na salamin ng bintana. Wala kaming ginagawang masama at wala kang karapatang. Wala akong karapatan, putol ni Conrad. Mabilis niyang hinawakan ang magkabilang braso ni Layla. Ang pagkakahawak ay mahigpit at halos masakit. Ikinulong niya ito sa pagitan ng kanyang mga braso at ng bintana. Baka nakakalimutan mo, Layla. Idinikit niya ang kanyang mukha sa mukha nito. Ang kanilang mga hininga ay naghahalo. Maaring isa lang itong kontrata para sa'yo, pero ang pangalan na dinadala mo ngayon ay pag-aari ko. Ang bawat kilos mo, bawat ngiti mo sa ibang lalaki ay sumisira sa pangalang iyon. At hindi ko yan papayagan. Nanginginig si Layla, hindi sa takot, kundi sa isang kakaibang emosyon na dulot ng lapit nila. Ang init ng katawan ni Conrad, ang amoy ng kanyang pabango, ang intensidad sa kanyang mga mata. Lahat ay nakakalula. Huwag mong kalimutan kung sino ang asawa mo. Bulong ni Conrad, ang mga mata ay bumaba sa kanyang mga labi. May isang kislap na dumaan sa mga mata nito, isang kislap ng pagnanasa na sinundan ng biglaang pagkalito. Tila nagulat din ito sa sarili nitong reaksyon. Mabilis itong bumitaw na parang napaso at humakbang paatras. Manatili ka sa lugar mo, Layla. Mariin nitong sabi, sinusubukang bawiin ang kanyang kontrol. Tumalikod ito at mabilis na pumasok sa sarili nitong silid. Isinara ang pinto ng may kalakasan. Naiwan si Layla na nanginginig ang likod ay nakasandal pa rin sa bintana. Ang mga braso ay may bakas pa ng higpit ng pagkakahawak ni Conrad. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Hindi ito galit dahil sa pangalan ng Valderrama. Ang nakita niya sa mga mata ni Conrad kanina, iyon ay isang bagay na mas personal, mas primal. Iyon ay selos. At sa gitna ng kanyang takot, isang maliit at mapanganib na usbong ng pag-asa ang nagsimulang tumubo sa kanyang puso. Ang tensyon sa pagitan ni Layla at Conrad ay naging mas makapal pa sa hangin na kanilang hinihinga. Hindi na ito ang dating malamig na distansya. Ito ay naging isang kuryenteng puno ng hindi sinasabing mga salita at pinipigilang mga damdamin. Pagkatapos ng gabing iyon ng selos, si Conrad ay naging mas mailap ngunit mas mapagmatsyag. Sa mga hapunan nahuhuli siya ni Layla na nakatitig sa kanya isang tingin na mabilis niyang binabawi kapag nagtama ang kanilang mga mata. Isang gabi umulan ng napakalakas. Ang bawat patak ay tila isang maliit na martilyo na pumupukpok sa bubong ng mansyon at ang kulog ay umuugong na parang isang galit na higante. 11:00 na ng gabi at wala pa si Conrad. Karaniwan hindi na ito pinapansin ni Layla, ngunit sa gabing iyon may kakaibang kaba siyang nararamdaman. Hindi siya mapakali sa kanyang silid. Nagpasya siyang bumaba para kumuha ng isang basong tubig. Habang pababa siya sa hagdan, isang sinag ng ilaw ang nakakuha ng kanyang atensyon mula sa ilalim ng pinto ng study room ni Conrad. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Sumilip siya sa loob. Si Conrad ay nakaupo sa isang malaking leather armchair sa harap ng bintana
Nakatanaw sa rumaragasang ulan sa labas. Ang kwarto ay madilim, maliban sa liwanag ng isang maliit na lamp sa kanyang tabi. Sa mesa, isang halos ubos ng bote ng mamahaling whiskey at isang baso ang nakalagay. Maluwag ang kanyang kurbata at ang 2 butones ng kanyang damit ay nakabukas. Ang buhok niya ay bahagyang magulo na para bang ilang beses na niya itong sinabunutan sa frustrasyon. May kung anong kumirot sa puso ni Leila. Sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot nito sa kanya, hindi niya kayang makita itong ganito mukhang nag-iisa at pasan ng buong mundo. Kumatok siya ng marahan sa pinto. Conrad, hindi ito lumingon. Umakyat ka na, Leila. Matulog ka na. Ang boses nito ay garalgal mas mababa kaysa karaniwan at may bahid ng kalasingan. Hindi ka pa ba aakyat? Tanong niya dahan-dahang pumasok sa silid. Ano bang pakialam mo? Sagot nito, ang tono ay masungit, ngunit walang kagat. Asawa mo ako. Sagot ni Leila, isang simpleng katotohanan na biglang nagkaroon ng bigat sa gabing iyon. Narinig niya ang isang mapaklang tawa mula rito. Sa wakas ay lumingon ito at sa dilim nakita niya ang pamumula sa mga mata nito. Lasing na nga ito. Asawa ulit nito. Isang salita na puno ng kasinungalingan. Uminom ito ng diretso mula sa baso. Alam mo ba kung ano ang ginawa ko buong araw? Sinubukan kong kalimutan ang mukha ng lalaking kasama mo kahapon. Sinubukan kong isipin na negosyo lang ang dahilan kung bakit kita pinakasalan. Pero sa bawat pagpikit ko, natigilan ito. Sa bawat pagpikit ko, nakikita ko ang nangiti mo. Ang ngiti mo para sa kanya. Nanigas si Leila sa kanyang kinatatayuan. Nakakatawa, di ba? Patuloy ni Conrad tumatayo at lumalakad ng bahagyang pasuray-suray. Ako si Conrad Valderrama, na kayang kontrolin ang isang buong kumpanya. Hindi kayang kontrolin ang sarili kong isip. Pinakasalan kita para parusahan ang ate mo, para saktan ka, para ipakita sa inyong lahat kung sino ang may kapangyarihan. Pero, sino ang napaparusahan ngayon? Ako. Huminto ito sa harap niya, napakalapit. Naamoy niya ang alak sa hininga nito, halos sa sarili nitong pabango. Bakit, Leila? Bakit may epekto ka sa akin? Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang bagyo ng emosyon, galit pagkalito, at isang bagay na mas malalim. Isang bagay na parang sakit. Hindi ko alam. Bulong ni Leila, ang puso niya ay dumadagundong. Sinungaling, sabi ni Conrad. Hinawakan nito ang kanyang baba, ang mga daliri ay marahan ngunit may pilit. Itinaas nito ang kanyang mukha para magkatinginan sila. Alam mong may gusto ka sa akin noon pa. Nakikita ko sa mga mata mo sa tuwing dinadala ko ang ate mo sa bahay ninyo. Akala mo hindi ko napapansin. Naramdaman ni Leila ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang lihim na matagal na niyang itinatago ay nasa harapan na niya ngayon, sinasabi ng lalaki mismo. At iyon ang kinaiinisan ko. Patuloy ni Conrad, ang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Dahil ang tingin mong yon, nagsisimula na rin akong maramdaman. Bago pa man makapag-react si Leila, ang mga labi ni Conrad ay sumakop sa kanya. Hindi ito ang malamig at walang emosyong halik sa simbahan. Ito ay mainit, mapusok at puno ng desperasyon. Isang halik na naglalaman ng lahat ng selos, lahat ng pagkalito, lahat ng pinipigilang pagnanasa. Sa simula, nagulat si Leila, ngunit habang tumatagal ang sarili niyang damdamin na matagal nang nakakulong, ay nagsimulang kumawala. Tumugon siya. Ang kanyang mga kamay na kanina'y nakakuyom sa kanyang tagiliran ay dahan-dahang umakyat at kumapit sa mga balikat ni Conrad. Ang halik ay naging mas malalim, mas mapang-angkin. Ang lasa ng whiskey sa mga labi nito ay hinaluan ng lasa ng sarili niyang pagsuko. Bumitaw si Conrad, pareho silang humihingal. Nakatitig ito sa kanya, ang mga mata ay nag-aapoy.
Ito, malito. Bulong nito na para bang kinukumbinsi ang sarili. Bakit? Tanong ni Leila ang boses ay halos hindi marinig dahil hindi ako si Juvia. Ang tanong na yon ay tila sumampal kay Conrad. Ang pagkalito sa kanyang mukha ay napalitan ng isang biglaang determinasyon. Hindi mariin niyang sabi, "Mali ito dahil ikaw si Leila at sa gabing ito, ayokong maging tama." Walang anumang babala binuhat siya ni Conrad. Napasigaw ng bahagya si Leila at napakapit sa leeg nito. Dinala siya nito paakyat ng hagdan, pabalik sa master's bedroom, ang silid na dapat sana ay sa kanilang dalawa. Marahan siyang ibinaba nito sa ibabaw ng malambot na kama. Lumuhod ito sa tabi ng kama, ang mga mata ay hindi inaalis sa kanya. Ang ulan sa labas ay nagsilbing musika sa kanilang katahimikan. "Leila," sabi ni Conrad, ang boses ay puno ng isang emosyon na hindi pa niya naririnig mula rito. Hinawakan nito ang kanyang kamay at dinala sa mga labi nito. "Sa gabing ito lang, hayaan mong kalimutan natin ang kontrata. Hayaan mong kalimutan natin ang paghihiganti. Sa gabing ito, hayaan mong maging asawa mo ako." Hindi na kailangan ng salita. Tumango si Leila, ang mga luha ng saya at takot at pag-asa ay tumutulo mula sa kanyang mga mata. Sa gabing iyon, sa gitna ng sigwa sa labas at sa loob ng kanilang mga puso, ang 2 taong pinagbuklod ng paghihiganti ay sa wakas ay pinag-isa ng isang bagay na mas makapangyarihan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Leila na hindi na siya isang pamalit. Sa mga bisig ni Conrad, naramdaman niyang siya ay sapat. Sa gabing iyon, sa ilalim ng madilim na kalangitan, ang katotohanan ng kanilang mga puso ay lumabas hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa bawat haplos, bawat halik at bawat tibok ng pusong sabay na tumitibok. Ang unang sinag ng araw ay gintong sinulid na dahan-dahang humabi sa kadiliman ng silid. Dahan-dahang iminulat ni Leila ang kanyang mga mata. Ang pakiramdam ay parang lumulutang sa isang dagat ng kaligayahan. Isang ngiti ang agad na gumuhit sa kanyang mga labi nang maalala niya ang mga nangyari kagabi. Ang bawat haplos, bawat halik, ang mga salitang ibinulong ni Conrad sa gitna ng kanilang pag-iisa, lahat ay nakatatak sa kanyang puso at balat. Lumingon siya sa kanyang tabi, umaasang makikita ang natutulog na mukha ng kanyang asawa. Ngunit ang nakita niya ay isang walang laman na espasyo. Ang kama ay malinis sa panig kung saan humiga si Conrad. Ang unan ay maayos na nakalagay. Parang walang nangyari. Parang isang panaginip lang ang lahat. Napaupo siya, hinila ang kumot upang takpan ang kanyang sarili. Isang malamig na kaba ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. "Conrad," tawag niya, ang boses ay mahina. Walang sumagot. Narinig niya ang tunog ng shower mula sa banyo sa loob ng sariling silid ni Conrad sa kabilang pinto. Buhay ang pag-asa sa kanyang puso. Nag-ayos lang siguro siya. Tumayo siya, isinuot ang isang roba na seda na nakasampay sa isang silya at naghintay. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Nang marinig niya ang pagbukas ng pinto ng kabilang silid, humarap siya na may ngiti, handang batiin ito ng magandang umaga. Lumabas si Conrad, bihis na para sa opisina. Ang kanyang buhok ay basa pa at maayos na nasuklay. Ang kanyang suot na dark gray suit ay perpektong nakabagay sa kanyang katawan. Ngunit ang kanyang mukha ay isang pader na yelo. Wala na ang init at pagnanasa ng kagabi. Wala na ang kahinaan at kalituhan. Ang nasa harap niya ngayon ay ang Conrad Valderrama na una niyang nakilala malamig, malayo at hindi maabot. Dumaan ito sa kanyang harapan na parang hindi siya nakikita. Dumiretso ito sa walk-in closet para kumuha ng relos. "Conrad," muling tawag ni Leila, ang nangiti ay dahan-dahang naglalaho. "Magandang umaga." "Magandang umaga." Sagot nito, hindi man lang siya tinitingnan, abala sa pagsusuot
ng kanyang relos. Ang lamig sa boses nito ay parang isang sampal. Naglakas loob si Leila na lumapit. Tungkol kagabi. Simula niya ang boses ay nanginginig. Huminto si Conrad sa kanyang ginagawa. Sa wakas ay tumingin ito sa kanya. At ang tingin na iyon ay ang bumasag sa puso ni Leila. Ito ay blanko walang emosyon na para bang tumitingin ito sa isang estranghero. Anong meron kagabi? Tanong nito. Ang boses ay patag at malamig. Napaawang ang bibig ni Leila. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Hindi mo naaalala. Isang bahagyang pagkunot ng noo ang tanging reaksyon ni Conrad. Ang naaalala ko ay uminom ako ng marami. Kung meron man akong nagawa o nasabi na hindi nararapat ipagpaumanhin mo na, lasing lang ako. Bawat salita ay isang punyal, lasing lang ako. Ang gabing pinaniwalaan niyang simula na ng kanilang katotohanan ay isa lang palang pagkakamaling dulot ng alak para sa kanya. Ang init na naramdaman niya sa mga yakap nito ay biglang napalitan ng nagyeyelong kirot na kumalat sa buong niyang katawan. Isang pagkakamali. Ulit niya ang boses ay basag. Ganon lang yon para sa'yo. Kinuha ni Conrad ang kanyang briefcase mula sa isang silya at humarap sa salamin para ayusin ang kanyang kurbata. Ano ba ang inaasahan mo, Leila, na dahil may nangyari sa atin ay magbabago na ang lahat, huwag kang maging ilusyonada. Humarap ito sa kanya, ang mukha ay isang perpektong maskara ng kawalang pakialam. Ang kontrata ay kontrata pa rin. Ang kasunduan ay kasunduan pa rin. Ang nangyari kagabi ay isang kahinaan, isang pagkakamali na hindi na mauulit. Ang totoo, naaalala ni Conrad ang lahat. Bawat sandali, bawat detalye. At iyon mismo ang kinatatakutan niya. Kagabi sa unang pagkakataon na wala siya sa kontrol, naramdaman niya ang isang bagay na mas malakas pa sa kanyang galit at plano ng paghihiganti, isang bagay na totoo para kay Leila. At sa liwanag ng umaga ang takot na yon ay nagtulak sa kanya na muling itayo ang kanyang mga pader, mas mataas at mas matibay kaysa dati. Ang kanyang kalamigan ay ang kanyang depensa laban sa sarili niyang nararamdaman. Pero hindi ito alam ni Leila. Ang tanging nakikita niya ay isang lalaking walang puso na pinagsisihan ang gabing ibinigay niya ang lahat. Kaya ganon. Bulong ni Leila ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Niyakap niya ang sarili, ang manipis na roba ay hindi sapat para protektahan siya sa lamig na kanyang nararamdaman. Wala lang talaga yon sa'yo. Wala, mabilis na sagot ni Conrad, ang tono ay pinalna para bang gusto na niyang tapusin ang usapan. Hindi na napigilan ni Leila ang pagtulo ng isang butil ng luha. Alam mo, Conrad, mas gugustuhin ko pa ang galit mo. Mas gugustuhin ko pa ang pagiging malupit mo. Dahil doon, kahit papaano may nararamdaman ka para sa akin, kahit galit pa yan. Pero ito, itinuro niya ang distansya sa pagitan nila. Itong kawalang pakialam mo, ito ang mas nakakamatay. May kung anong dumaan sa mga mata ni Conrad, isang kislap ng sakit ng pagsisisi, ngunit mabilis itong nawala, pinalitan ng dati, nitong matigas na ekspresyon. Kailangan ko nang umalis. Sabi nito, iniwasan ang kanyang mga mata. Naglakad ito patungo sa pinto. Conrad, sandali. Pigil ni Leila, ang boses ay puno ng desperasyon. Huminto ito, ang kamay ay nasa doorknob, ngunit hindi ito lumingon. Huwag mong gawin to sa akin. Pagmamakaawa niya. Huwag mong iparamdam sa akin na isa lang akong laruan na pagkatapos mong pagsawaan ay itatapon mo na lang. Pakiusap. Isang mahabang katahimikan ang namagitan. Inaasahan ni Leila na ito ay lilingon, na may sasabihin ito na babawiin nito ang lahat. Ngunit ang tanging narinig niya ay ang pagpihit ng doorknob at ang pagbukas ng pinto. Maghanda ka mamaya, sabi nito, ang boses ay malamig.
At impersonal, ang likod ay nakaharap pa rin sa kanya. May business dinner tayo kasama si Tita Elara. Umarte ka bilang asawa ko. At pagkatapos ay umalis na, ito isinara ang pinto sa likuran niya. Naiwan si Leila na nakatayo sa gitna ng silid. Ang mga salita nito ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Umarte ka bilang asawa ko. Ang sakit ay napakalaki, napakatindi na halos hindi na siya makahinga. Napaluhod siya sa sahig, ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha, habang ang mga hagulgol na kanina pa niya pinipigilan ay sa wakas kumawala. Ang pader na yelo ay hindi lang kay Conrad. Ngayong umaga, isang pader na yelo rin ang itinayo nito sa paligid ng kanyang puso, at pakiramdam niya, hindi na ito kailanman matutunaw pa. Ang pag-asang itinanim kagabi ay namatay sa lamig ng umaga. Ang mga araw pagkatapos ng gabing iyon ay isang mahabang paglalamay para sa puso ni Leila. Sa loob ng isang linggo, ginawa niyang bilangguan ang master's bedroom. Hindi siya halos kumakain. Ang mga katulong ay nagiiwan ng pagkain sa labas ng kanyang pinto na nananatiling hindi nagagalaw. Ang bawat sulok ng silid ay nagpapaalala sa kanya ng dalawang bagay: ang init ng gabing pinaniwalaan niya at ang lamig ng umagang sumira sa lahat. Si Doña Elara sa simula ay walang pakialam. Nag-iinarte lang yan, sabi nito kay Conrad isang umaga. Pabayaan mo at magsasawa din yan. Ngunit isang hapon sa kanyang pag-akyat, napadaan si Elara sa silid at nakita ang isang tray ng pagkain na nilalangaw na. May kung anong kumurot sa kanya. Kumatok siya ng malakas. Layla, lumabas ka riyan. Hindi hotel ang pamamahay na ito para magmukmok ka lang. Walang sumagot. Sa ikawalong araw, tumayo si Layla at humarap sa salamin. Ang nakita niya ay isang estranghero, isang babaeng maputla na mumumugto ang mga mata at may basag na tingin. Ang buhok niya ay walang buhay. Ang kanyang mga balikat ay nakakuba sa bigat ng kalungkutan. Hindi ako ito, sabi niya sa kanyang sarili. Ang boses ay isang galit na bulong. Hinawakan niya ang malamig na salamin. Hindi ako ang babaeng ito na naghihintay na mahalin ng isang taong hindi kayang magmahal. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na kasing tigas ng luwad na natuyo sa ilalim ng araw. Tama na. Hindi na siya muling iiyak para kay Conrad Valderrama. Kinabukasan, maaga siyang bumangon. Nagbihis siya hindi ng mga eleganteng bestida na pinipili ni Doña Elara, kundi ng kanyang lumang maong at isang komportableng t-shirt. Bumaba siya para mag-almusal. Nagulat si Doña Elara at ang mga katulong sa kanyang biglaang paglabas. Alis ako. Sabi niya, ang boses ay kalmado at walang emosyon. At saan ka na naman pupunta? Mataray na tanong ni Elara. Sa lugar kung saan ako ay akot, sagot ni Leila, at umalis siya. Ang Salcedo Arts ay maalikabok at tila nalulungkot sa kanyang pagkawala. Ngunit para kay Leila, ito ang hangin na kailangan niya para makahinga. Nilinis niya ang buong lugar at pagkatapos, umupo siya sa kanyang potter's wheel. Sa simula, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang unang tipak ng luwad na kanyang hinubog ay bumagsak isang walang hugis na putik. Bumagsak din ang ikalawa at ang ikatlo. Ang frustrasyon ay nagsimulang mamuo sa kanya. Ngunit sa halip na sumuko, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim. Ang sakit, ang galit, ang kahihiyan, lahat ng yon ay tinipon niya sa kanyang dibdib. At sa kanyang pagbuga ng hangin, ibinuhos niya ang lahat sa kanyang mga kamay. Sinimulan niyang hubugin muli ang luwad. Ngunit ngayon, hindi na ito malambot at maingat. Ang kanyang mga galaw ay naging mas malakas, mas may diin, mas puno ng emosyon. Hindi na siya gumagawa ng mga eleganteng florera na may makinis na kurba. Ang kanyang mga nilikha ay naging mas matapang, mas kakaiba.
May mga pirasong may matatalim na gilid, may mga bangang tila umiiyak ang pagkakayari, may mga platong may magaspang na tekstura. Ang bawat piraso ay isang kabanata ng kanyang sakit. Ang kanyang sining ay naging kanyang tinig. Ilang araw ang lumipas dumating si Marco sa studio, nag-aalala dahil hindi na niya ito makontak. Ang nakita niya ay isang Layla na ibang-iba. Pagod, may putik sa muka at buhok, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Laylay, sabi nito, na mangha sa mga bagong obra na nakahilera sa estante. Iba ito. Mas may lakas. Mas may kaluluwa. Dahil galing sila sa pira-pirasong puso. Sagot ni Layla, isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang Annual Artisans Guild exhibit ay sa susunod na buwan. Sabi ni Marco, kailangan mong sumali. Kailangang makita ito ng mundo. Sa tulong ni Marco, ibinuhos ni Layla ang lahat ng kanyang oras at lakas sa paghahanda para sa exhibit. Araw at gabi ay nasa studio siya. Natutulog lang siya ng ilang oras. Ang kanyang mga kamay ay nagkasugat-sugat ngunit hindi niya ito ininda. Sa bawat natatapos na piraso, isang bahagi ng kanyang sakit ang tila nababawasan, napapalitan ng isang pakiramdam ng tagumpay. Ang pagbabagong ito ay hindi nakaligtas sa mga mata ni Doña Elara. Napansin niyang hindi na umuuwi si Layla para maghapunan. Umuuwi ito hating gabi na amoy lupa at pagod. Ngunit may isang determinasyon sa kanyang mga mata na hindi pa niya nakikita dati. Dahil sa kuryosidad, isang hapon ay pinuntahan niya ang studio. Inaasahan niyang makikita si Layla na nakikipagtagpo kay Marco. Ngunit ang nakita niya ay isang abalang workshop. Nakita niya si Layla hindi bilang isang kaawa-awang nobya, kundi bilang isang master artisan, nagbibigay ng utos sa dalawang katulong. Ang boses ay puno ng awtoridad at kaalaman. At nakita niya ang mga obra. Bilang isang balderrama na sanay sa sining agad, na nakilala ni Elara ang pambihirang talento sa kanyang harapan. Ang mga piraso ay hindi lang magaganda. Sila ay makapangyarihan. Ramdam niya ang sakit, ang galit, at ang pagbangon sa bawat hugis at kulay. Sa unang pagkakataon, tiningnan ni Doña Elara si Layla hindi bilang ang pamalit, kundi bilang isang tao na may sariling halaga. Hindi ko akalain na may ibubuga ka pa lang talaga. Sabi ni Elara, ang tono ay hindi na kasing taray ng dati, bagkus ay may bahid ang paghanga. Gabi-gabi, dumadaan ang sasakyan ni Conrad sa tapat ng Salcedo Arts. Hindi siya bumababa. Mula sa dilim, pinapanood niya ang ilaw na nagmumula sa studio. Ang anino ni Layla, na gumagalaw sa loob minsan, ay kasama ang anino ni Marco. Dapat ay masaya siya. Ito ang gusto niya, hindi ba? Ang isang asawang hindi siya pinapakialaman na may sariling buhay. Ngunit sa bawat gabi na nakikita niya ang ilaw na yon, isang pakiramdam ng pagkawala ang bumabaon sa kanyang dibdib. Nakikita niya itong bumubuo ng isang mundo na hindi siya kasama. Isang mundong masaya ito, isang mundong hindi siya kailangan. Ang babaeng sinubukan niyang durugin ay dahan-dahang binubuo muli ang sarili, at sa proseso, tila siya naman ang unti-unting nababasag. Ang pader na yelo na itinayo niya para protektahan ang sarili ay siya na ngayong nagkukulong sa kanya sa lamig, habang si Layla sa labas ay natututong lumikha ng sarili nitong init. Dumating ang araw ng exhibit ni Layla. Ang gallery ay napuno ng mga tao, mga kritiko, ng sining, mga kolektor at mga kaibigan. Ang koleksyon niya na pinamagatang Kintsugi, ang Japanese art of repairing broken pottery with gold, ay isang malaking tagumpay. Ang mga tao ay namangha sa kung paano niya ginawang sining ang pagkasira, kung paano niya pinatingkad ang mga bitak sa halip na itago ang mga ito. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Layla, suot ang isang simpleng itim na bestida. Ang kanyang postura ay tuwid at puno ng kumpiyansa. Siya ay ibang-iba sa babaeng umiiyak sa sahig ng master's bedroom.
Ito ang kanyang pagbangon at ang buong mundo ay saksi rito. Sa kabilang banda, si Conrad ay dumadalo sa isang family dinner sa mansyon ng mga Salcedo, isang obligasyon na hindi na niya matakasan. Napilitan siyang pumunta dahil sa pagpupumilit ni Don Ricardo na medyo bumuti na ang kalagayan. Nandoon si Juvia. Ang kanyang tiyan ay malaki na malapit na siyang manganak. Ang dating sigla sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim na kalmadong pagtanggap. Conrad, tawag ni Juvia habang nagkakape sila sa hardin pagkatapos ng hapunan. May gusto akong sabihin sa'yo. Ano yon? Tanong ni Conrad. Ang isip ay nasa exhibit ni Leila. Gusto kong humingi ng tawad, sabi ni Juvia, ang boses ay sinsero. Hindi dahil sa nangyari sa atin, kundi dahil sa ginawa ko sa'yo at lalo na kay Leila. Sinira ko ang buhay ninyong dalawa dahil sa isang pagkakamali. Tumingin si Conrad sa kanya. Tapos na yon. Hindi pa pag-iit ni Juvia. Alam kong galit ka pa rin. At alam kong ginagamit mo si Leila para parusahan ako. Conrad, nakikita ko kung paano mo siya tingnan. Nakikita ko rin kung paano kanya tingnan noon. Mahal ka niya. At alam ko sa isang lugar dyan, sa puso mo, may nararamdaman ka rin para sa kanya. Huwag mong hayaang sirain ang nakaraan ang pagkakataon ninyo. May kung anong tumama kay Conrad sa mga sinabi ni Juvia. Siguro ang katotohanan. Siguro ang pagsisisi. Patawarin mo ako, Juvia, sabi ni Conrad sa wakas ay bumigay. Hindi dahil sa ginawa mo kundi dahil sa ginawa ko. Hindi kita tunay na minahal. Ginamit din kita para sa sarili kong kapakanan. Pinili kita dahil iyon ang madali, hindi dahil iyon ang totoo. Patawad. Sa mga salitang iyon, isang mabigat na tinik ang tila na bunot sa pagitan nila. Umiyak si Juvia, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas ay nakalaya na sila sa bigat ng nakaraan. Sa isang kilos ng pagpapatawad at pagtatapos ni yakap ni Conrad, ang buntis na si Juvia, isang yakap ng magkaibigan, isang huling paalam sa kung ano ang dapat sana ay nangyari. Sa mansyon ng mga Valderrama, si Doña Elara ay nakatingin sa imbitasyon para sa exhibit. May bahagi sa kanya na nag-aalala. Ang tagumpay ni Leila ay nangangahulugang hindi na nito kailangan si Conrad. May bahagi rin sa kanya na nagsisimula ng makonsensya. Nakikita niya ang paghihirap ng kanyang pamangkin, ang pagiging mailap nito, at ang lungkot sa mga mata nito na pilit nitong itinatago. Baka kailangan lang nila ng isang tulak na isip niya. Isang mapanganib na ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideya na maaring ayusin ang lahat o tuluyang sirain ito. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Leila. Leila Hija. Sabi niya, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Tapos na ba ang exhibit mo? Maari ka bang umuwi na? Ang asawa mo, kailangan ka niya. Anong nangyari? Kinakabahang tanong ni Leila. Pumunta siya sa mga Salcedo at hanggang ngayon ay hindi pa bumabalik. Nag-aalala ako. Baka nagkabalikan sila ni Juvia. Ang mga salita ni Elara ay isang lason na mabilis na kumalat sa sistema ni Leila. Ang lahat ng kumpiyansa na kanyang naramdaman kanina ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng pamilyar na takot at pagdududa. Uuwi na po ako, sabi niya, at mabilis na nagpaalam sa kanyang mga bisita. Pagdating ni Leila sa mansyon ng mga Salcedo, ang gate ay bahagyang nakaawang. Pumasok siya, ang puso ay kumakabog. Mula sa kinatatayuan niya sa hardin, sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang eksena ang bumungad sa kanya na tila kinuha mula sa kanyang pinakamasamang bangungot. Si Conrad at si Juvia magkayakap. Si Juvia ay umiiyak sa balikat ni Conrad at ang kamay ni Conrad ay marahang humahaplos sa likod ng kanyang ate. Isang eksena ng pag-aalaga ng intimasya ng pagmamahal. Tumigil ang mundo ni Leila.
Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang lahat ng sinabi ni Juvia, lahat ng babala ni Elara, lahat ng kanyang mga takot, lahat ay totoo. Siya lang pala ang nag-iisip na may nagbago. Siya lang pala ang umasa. Sa huli sa tuwing magkakaharap ang dalawa, siya pa rin ang laging nasa labas nakatingin, ang walang hanggang pamalit. Ang sakit ay napakatindi, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito naging luha. Naging galit ito. Isang nag-aapoy na galit na sumunog sa lahat ng natitirang pag-ibig sa kanyang puso. Hindi siya tumakbo. Hindi siya nagtago. Naglakad siya. Ang tunog ng kanyang mga takong sa mga bato ng hardin ang nagpahiwalay sa dalawa. Pareho silang napalingon, ang mga muka ay puno ng gulat. "Layla," sabi ni Conrad, ang mga mata ay nanlalaki. Mabilis siyang bumitaw kay Juvia at humakbang palapit sa kanya. Ngunit si Layla ay tumigil ilang talampakan mula sa kanila. Tiningnan niya sila, ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab. "Nakakagambala ba ako?" Tanong niya, ang boses ay kasing talim ng bubog. "Hindi sa ganyang iniisip mo, Layla. Hayaan mo akong magpaliwanag." Magpaliwanag. Isang walang kasiyahang tawa ang kumawala kay Layla. Ano pa ang kailangang ipaliwanag? Conrad, malinaw pa sa sikat ng araw. "Sabi ko na nga ba? Hanggang sa huli, ako pa rin ang tanga. Ako pa rin ang anino na naghihintay na pansinin, habang kayong dalawa ang laging bida sa kwento." Tumingin siya kay Juvia. "At ikaw, ate, binabati kita. Nakuha mo na ulit ang gusto mo." "Layla, mali ka." Simula ni Juvia. Huwag, sigaw ni Layla, ang boses ay sa wakas ay nabasag. "Huwag na kayong magsalita. Pagod na akong makinig sa mga kasinungalingan ninyo." Di humarap siyang muli kay Conrad, ang mga luha ng galit ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Naglakad siya palapit dito, bawat hakbang ay mabigat sa nararamdaman niyang pagkakanulo. "Ito pala ang dahilan kung bakit mo ako binaliwala." Sabi niya, ang boses ay isang akusasyon. "Ito pala ang dahilan kung bakit ang gabing yon ay isa lang pagkakamali. Dahil umaasa ka pa rin pala. Umaasa ka pa rin sa kanya." "Hindi totoo yan," desperadong sabi ni Conrad. "Kung ganoon, ano ang totoo, Conrad? Ano?" Nakatayo na siya ngayon sa mismong harapan nito. Tinitigan niya ito sa mata, hinahanap ang katotohanan, ngunit ang nakikita lang niya ay ang refleksyon ng sarili niyang basag na imahe. Sa isang iglap, ang lahat ng sakit, lahat ng gabi ng pag-iyak, lahat ng pira-pirasong pag-asa ay umabot sa sukdulan. Itinaas niya ang kanyang kamay. Pak! Isang malutong at malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Conrad Valderrama. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Natigilan ang lahat. Maging si Layla ay nagulat sa sarili niyang ginawa. Nanginginig ang kanyang kamay. Ang pisngi ni Conrad ay namumula. Ang mga mata nito ay puno ng gulat at sakit. "Binabawi ko na ang lahat," sabi ni Layla. Ang boses ay nanginginig ngunit pinal. Tumingin siya sa mga mata ni Conrad at sa huling pagkakataon, ipinakita niya ang lahat ng sakit na idinulot nito sa kanya. "Ang pangalan mo, ang singsing na ito." Hinubad niya ang singsing sa kanyang daliri at ibinato sa paanan ni Conrad. "At ang pagiging asawa mo. Ibinabalik ko na sa iyo ang kalayaan mo." Sabi niya, bawat salita ay isang paglaya para sa kanya. "Magsama kayo." Tumalikod siya, hindi na muling lumingon. Bawat hakbang palayo ay isang hakbang patungo sa sarili niyang kalayaan, kahit na ang bawat hakbang na yon ay nag-iiwan ng duguan at pira-pirasong puso sa kanyang likuran. Ang tunog ng sampal ni Layla ay tila umalingaw-ngaw sa isipan ni Conrad ilang araw matapos itong mangyari. Ang sakit sa kanyang pisngi ay matagal nang nawala, ngunit ang sakit na nakita niya sa mga mata ni Layla bago ito tumalikod yon ay isang sugat na hindi gumagaling.
Pagkatapos umalis ni Leila, ang mundo ni Conrad ay naging isang hungkag na espasyo. Ang mansyon ay naging mas malaki at mas malamig. Ang bawat silid ay binibisita ng multo ng kanyang alaala, ang kanyang tawa sa hardin, kasama si Marco, ang kanyang determinasyon sa studio, ang kanyang kahinaan sa master's bedroom, at ang kanyang nag-aapoy na galit sa huli nilang pagkikita. Naging parang robot si Conrad. Pumapasok sa opisina, dumadalo sa mga meeting, pumipirma ng mga kontrata. Ngunit ang kanyang isip ay wala roon. Palagi itong bumabalik kay Leila. Nasaan na siya? Ayos lang ba siya? Galit pa rin ba siya? Sinubukan niyang tawagan ng cellphone nito, ngunit hindi na ito aktibo. Pumunta siya sa bahay ng mga Salcedo, ngunit sinabi ni Don Ricardo na hindi pa ito umuuwi-uwi roon. Nag-aalala ang buong pamilya nito, at ang bawat tingin nila sa kanya ay isang walang imik na akusasyon. "Hanapin mo siya, Conrad," sabi ni Juvia sa kanya isang araw. Bago mahuli ang lahat, isang gabi hindi na niya nakayanan ang katahimikan ng mansyon. Nagmaneho siya walang tiyak na patutunguhan hanggang sa dinala siya ng kanyang mga paa o ng kanyang puso sa tapat ng Salcedo Arts. Madilim ang studio, sarado. Ngunit may susi siyang itinago, isang kopya na ipinagawa niya noong mga panahong sinusubaybayan niya ito, isang bagay na hindi niya maipaliwanag kung bakit niya ginawa. Ginamit niya ang susi at pumasok. Ang amoy ng luwad at ang pinatuyong pintura ay sumalubong sa kanya. Binuksan niya ang ilaw. Ang studio ay parang isang museo ng kanilang nasirang relasyon. Nandoon ang mga piraso mula sa kanyang kintsugi collection. Hinawakan niya ang isang banga na may malaking bitak sa gitna. Ngunit ang bitak ay pinuno ng gintong enamel na ginawa itong mas maganda at kakaiba. Ito si Leila, naisip niya. Isang taong winasak ko, ngunit sa halip na magpatalo, ginawa niyang sining ang kanyang mga sugat. Nakita niya ang potter's wheel, kung saan una niya itong tinakot. Nakita niya ang bangko sa labas, kung saan nakita niya itong masayang kausap si Marco. At sa isang maliit na mesa sa sulok, nakita niya ang isang hindi pa tapos na obra, dalawang figura ng tao, magkayakap, ngunit ang isa ay may malaking bitak sa dibdib. Doon sa gitna ng mga likha ng babaeng kanyang sinaktan, bumuhos ang lahat ng pagsisisi ni Conrad. Napaupo siya sa sahig, ang kanyang mga balikat ay nanghina, at sa unang pagkakataon, mula noong siya ay bata pa, umiyak siya. Umiyak siya para sa kanyang katangahan, para sa kanyang pagiging duwag, at para sa pagkawala ng nag-iisang babae na nagparamdam sa kanya ng isang bagay na totoo. Conrad. Isang boses ang bumasag sa kanyang pag-iisa. Tumingala siya. Si Doña Elara ay nakatayo sa may pintuan. "Sinundan kita," sabi nito. Ang boses ay mahinahon. "Alam kong dito ka pupunta." "Umalis na kayo, tita," sabi ni Conrad, pinupunasan ng kanyang mga luha. "Gusto kong mapag-isa." Ngunit sa halip na umalis, pumasok si Elara at umupo sa isang silya sa tapat niya. Sa loob ng ilang sandali, tiningnan lang siya nito. Ang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Conrad mula rito, awa. "Kasalanan ko," pag-amin ni Elara. "Ako ang tumawag sa kanya. Ako ang nagsabi na baka nagkabalikan kayo ni Juvia." Tumingin si Conrad sa kanya, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Bakit ninyo ginawa yon?" "Dahil akala ko yon ang kailangan ninyo," sabi ni Elara. "Isang malaking away para sa wakas ay aminin ninyo ang nararamdaman ninyo. Akala ko, hahabulin mo siya, magmamakaawa at magkakaayos kayo. Hindi ko akalain na hahayaan mo siyang umalis. Hindi ninyo naiintindihan," sabi ni Conrad. Ang boses ay basag. "Winasak ko siya, tita, mula sa simula. Paano niya ako mapapatawad? Kung ganoon, ipakita mo sa kanya." Maring, sabi ni Elara, ang dating pagkamataray ay bumalik. "Ano yan, Conrad? Iiyak ka lang dyan sa sahig. Isang balderama ka."
Kapag may gusto ka, kinukuha mo. Kung mahal mo ang babaeng yan, hanapin mo siya. Magmakaawa ka. Lumuhod ka kung kinakailangan. Pero huwag na huwag kang susuko na parang isang talunang duwag. Ang mga salita ng kanyang tiyahin ay parang isang sampal na gumising kay Conrad. Tumayo siya, ang mga mata ay puno ng isang bagong determinasyon. Tama si Elara. Tapos na ang panahon ng pagmumukmok. Panahon na para kumilos. Kinabukasan ginamit ni Conrad ang lahat ng kanyang koneksyon. Nalaman niyang umalis si Leila ng syudad. Ayon sa credit card records nito, bumili ito ng isang bus ticket papuntang La Union, isang probinsya sa Hilaga, na kilala sa mga dalampasigan at surfing. Hindi niya alam kung saan ito eksaktong nagpunta, ngunit alam niya kung sino ang maaaring makatulong. Nilunok niya ang kanyang pride at tinawagan si Marco Reyes. Valderrama. Sagot ni Marco, ang boses ay malamig. Anong kailangan mo? Nasaan si Leila? Diretsong tanong ni Conrad. At bakit ko sasabihin sa'yo? Para saktan mo na naman siya? Hindi. Sabi ni Conrad, ang boses ay puno ng pagsisisi. Para ayusin ang lahat. Marco, pakiusap. Alam kong may pakialam ka sa kanya. Hayaan mo akong itama ang mga pagkakamali ko. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Bakit ko paniniwalaan na nagbago ka na? Tanong ni Marco. Dahil kung hindi ako tatawag sa'yo para humingi ng tulong, sagot ni Conrad. Bumuntong hininga si Marco sa kabilang linya. May isang maliit na art community sa San Juan. Isang lugar para sa mga artist na gustong mapag-isa. Nandoon siya. Nagrenta siya ng isang maliit na kubo malapit sa dagat. Ibinigay ni Marco ang address. Valderrama, isang pagkakataon lang to. Kapag sinaktan mo ulit siya, ako na mismo ang babawi sa kanya mula sa'yo. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Conrad. Nagmaneho siya papuntang La Union, ang puso ay puno ng kaba at pag-asa. Pagdating niya sa San Juan, gabi na. Ang hangin ay amoy alat at ang alon ay maririnig na humahampas sa dalampasigan. Natagpuan niya ang maliit na kubo. May ilaw sa loob. Huminto siya sa di kalayuan. Sa bintana, nakita niya ang anino ni Leila. Nakaupo ito sa sahig na kayakap sa kanyang mga tuhod na katanaw sa madilim na karagatan. Naramdaman ni Conrad ang matinding pagnanais na tumakbo palapit dito, yakapin ito at humingi ng tawad. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi ganoon kadali. Hindi pwedeng pilitin. Sa halip nagpasya siyang maghintay. Umarkila siya ng isang kwarto sa isang kalapit na resort. Mananatili siya roon, maghihintay hanggang sa maging handa si Leila. Hanggang sa mabigyan siya ng pagkakataong ipakita hindi lang sa salita, kundi sa gawa na nagbago na siya. Ang paghahanap sa katawan ni Leila ay tapos na. Ngayon, ang mas mahirap na bahagi ang kanyang sisimulan, ang paghahanap pabalik sa puso nito. Ang mga araw ni Leila sa La Union ay tulad ng mga alon, may mga pagkakataong kalmado, may mga pagkakataong marahas. Ginugol niya ang kanyang mga umaga. Sa paglalakad, sa dalampasigan hinahayaan ang mga alon na hugasan ang mga bakas ng kanyang paa, na para bang sinusubukang burahin din ang sakit ng nakaraan. Ang kanyang mga hapon ay inilalaan niya sa paghubog ng mga luwad na nakuha niya mula sa isang lokal na tindahan, sinusubukang hanapin muli ang kapayapaan sa sining. Ngunit ang gabi ang pinakamahirap, sa katahimikan bumabalik ang lahat. Ang mukha ni Conrad, ang yakap nila ni Juvia, ang bigat ng singsing, na wala na sa kanyang daliri. Isang hapon, habang nagpapatuyo siya ng kanyang mga bagong gawa, sa labas ng kubo, isang anino ang tumakip sa kanyang ginagawa. Napaangat siya ng tingin handang paalisin kung sino man ang lumapit. Ngunit ang mga salita ay nawala sa kanyang lalamunan. Si Conrad ay nakatayo ilang talampakan mula sa kanya. Hindi ito nakasuot ng mamahaling suit, kundi isang simpleng polo shirt at khaki pants. Ang buhok niya
ay bahagyang ginugulo ng hangin mula sa dagat. Ang kanyang mga mata ay hindi na malamig at mapagmataas. Ang mga ito ay puno ng pagod ng pagsisisi at ng isang malalim na kalungkutan. Hindi alam ni Leila kung ano ang mararamdaman. Galit, takot o ang traidor. Nakislap ng pananabik. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya ang boses ay mas matigas kaysa sa nararamdaman niya. Nandito ako para sa'yo. Simpleng sagot ni Conrad. Umalis ka na, sabi ni Leila, tumalikod at nagsimulang ayusin ang kanyang mga paso. Wala na tayong dapat pag-usapan. Mayroon pag-iit ni Conrad. Pero hindi ako nandito para magsalita. Hindi mo na ngayon. Hindi na ito nagsalita pa. Tumalikod lang ito at umalis. Naguluhan si Leila. Akala niya ay pipilitin siya nito magmamakaawa. Ngunit hindi. Kinabukasan naroon na naman siya. Nakatayo sa di kalayuan sa may dalampasigan, pinapanood lang siya. Hindi ito lumalapit. Hindi ito nagsasalita. Nakatingin lang. Ganito ang nangyari sa mga sumunod na araw. Sa umaga habang naglalakad si Leila, nandoon siya. Sa hapon habang nagtatrabaho siya, nandoon siya. Isang tahimik at matiyagang presensya. Sa simula, naiinis si Leila. Pero habang tumatagal ang inis ay napalitan ng pagtataka. At ang pagtataka ay nagsimulang maging isang bagay na mas malambot. Nakikita niya ang pagbabago. Nakikita niya ang pasensya. Nakikita niya ang effort. Isang linggo ang lumipas. Isang hapon, habang naglilinis si Leila ng kanyang mga gamit, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Mabilis niyang sinubukang ipasok ang kanyang mga pinatuyong obra, ngunit napakarami nito. Bigla naramdaman niyang may tumutulong sa kanya. Si Conrad. Walang salita, magkasama nilang ipinasok ang lahat ng mga paso sa loob ng kubo basa at naghahabol ng hininga. Nang nasa loob na sila, ang katahimikan ay nabasag lang ng tunog ng ulan sa bubong. Salamat, bulong ni Leila. Lagi naman, sagot ni Conrad, ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Ito na ang pagkakataon. Huminga siya ng malalim. Conrad, kailangan mong umalis. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako pinapakinggan. Sabi nito, ang boses ay puno ng determinasyon. Para saan pa? Sabi ni Leila, ang sakit ay muling bumabalik. Para sabihin mong lasing ka lang ulit? O para sabihing nagkamali ka na naman ng yakap? Umiling si Conrad. May kinuha siya sa kanyang bulsa, isang lukot at punit-punit na papel. Inilatag niya ito sa mesa. Ito ang kanilang marriage contract. Ito ang pinakamalaking pagkakamali ko, sabi niya. Hindi ang pagpapakasal sa'yo, kundi ang paggawa nitong kontrata. Ang pagtrato sa'yo na parang isang bagay, isang kasangkapan para sa pag-ihiganti ko. Tumingin siya sa mga mata ni Leila at sa pagkakataong ito, wala ng pader. Puro katotohanan. Naalala ko ang lahat, Leila. Bawat sandali ng gabing yon. At iyon ang kinatakutan ko. Natakot ako dahil sa unang pagkakataon, naramdaman kong nawawala ako sa kontrol. Ang plano kong saktan ka ay bumabalik sa akin dahil sa bawat sakit na idinudulot ko sa iyo, doble ang sakit na nararamdaman ko. Ang pagiging malamig ko kinabukasan, iyon ay pagiging duwag. Sinubukan kong itulak ka palayo dahil natatakot akong mahulog ng tuluyan. Ang yakap namin ni Juvia, patuloy niya, iyon ang totoo. Iyon ang huling yakap. Isang paalam sa nakaraan. Isang pagpapatawad para makapagsimula kami pareho. At ang gusto kong simulan ay ikaw. Pero huli na ako. Sa pag-aayos ko ng nakaraan, nawala ko ang hinaharap ko. Lumuhod si Conrad sa harap ni Leila sa sahig na basa at may mga putik. Kinuha nito ang kanyang mga kamay. Hindi ako hihingi ng tawad dahil walang sapat na salita para doon. Hindi ko sasabihing mahal kita dahil kailangan ko munang patunayan sa'yo kung ano ang kahulugan yon. Ang tanging hinihiling ko, Leila, ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon
na muling isulat ang kwento natin, hindi na bilang isang kontrata, kundi bilang isang pagpipilian. Hayaan mo akong piliin ka araw-araw at sana sa tamang panahon, piliin mo rin ako. Ang mga luha ay malayang tumutulos sa mga pisngi ni Leila. Ang lalaking minsang nagdulot sa kanya ng matinding sakit ay ngayon nakaluhod sa kanyang harapan, iniaalay ang kanyang basag na puso. Tumayo ka. Sabi niya, ang boses ay nanginginig. Sumunod si Conrad. Hindi niya sinabing oo. Hindi niya sinabing pinapatawad na niya ito. Sa halip kumuha siya ng isang tipak ng sariwang luwad. Hinati niya ito sa dalawa at ibinigay ang isang piraso kay Conrad. Kung gusto mong muling isulat ang kwento natin, sabi niya, umpisahan natin sa simula. Umupo sila sa sahig, magkaharap, ang bawat isa ay may hawak na luwad. At sa gitna ng humihinang ulan, nagsimula silang humubog. Epilogo, 6 na buwan. Makalipas, ang Salcedo Arts ay mas malaki at mas masigla na ngayon. Isang karatula sa labas ang nagsasabing Salcedo Valderrama Creations. Sa loob si Leila ay nagtuturo sa isang klase ng mga bata. Sa isang sulok si Conrad na nakasuot ng apron na may bahid ng pintura ay maingat na inilalagay ang mga bagong gawa sa kiln. Pagkatapos ng trabaho, hindi na siya umuuwi sa isang malamig na mansyon. Ang maliit na apartment sa itaas ng studio ang kanilang naging tahanan. Umuwi na si Juvia mula sa probinsya kasama ang kanyang anak na lalaki, masaya at payapa. Si Doña Elara ay naging regular na customer, palaging umu-order ng mga imperfect but powerful na piyesa ang kanyang paraan ng paghingi ng tawad. Isang gabi pagkatapos ng isang mahabang araw, magkayakap sina Leila at Conrad sa kanilang maliit na balkonahe, tanaw ang mga mailaw ng syudad. Masaya ka ba? Tanong ni Conrad, hinahalikan ang tuktok ng kanyang ulo. Ngumiti si Leila at sumandal sa kanyang dibdib. Hindi na niya kailangang sumagot. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na hungkag. Ito ay puno ng pag-unawa, ng pagpapatawad at ng isang pag-ibig na hinubog mula sa pagkasira, pinatibay sa apoy ng pagsubok at ginawang buo ng dalawang pusong natutong muling magtiwala. Ang kanilang kontrata ay matagal nang napunit, ngunit ang kanilang mga puso ay sa wakas ay pumirma na sa isang kasunduan na panghabambuhay.